Talagang kaakit-akit ang hipag. Huwag kang magulo. Opisinang ito ni Lin Xiao. Pinagbigyan ko lang siyang gamitin ang opisina niya. Saka, hindi ba mas kapanapanabik na gawin ito sa lugar niya kasama ang babae niya? Anong ginagawa ninyo? Sanay ipinakita ko sa iyo ang mas kapanapanabik? Kaso lang, Bakit? Ikinasal na tayo. Dahil ganito na ang nangyari, hindi na ako magpapanggap pa. Lin Xiao, isang basura kang buong araw lang naglalaro, paano ka maihahambing kay Lin Yi? Sa bawat araw, nakasama kita, nandidiri ako, sabihin mo sa kanya, sino bang mas nagpapaligaya sa iyo sa kama? ay, ikaw talaga. Si Xiao Hu ay isang martial arts master na kinuha ko kapalit ng malaking bayad. Ikaw, may tapang ka bang lumaban sa kanya? Kung matalino ka, ibigay mo na ang Lin Group, ililigtas ko pa ang buhay mo. Nanaginip ka lang. Kung hindi lang nabulag ang dalawang matatanda, mapupunta ba sa iyo ang Lin Group? Saang bahagi ka mas magaling sa akin? Hinding-hindi mapupunta sa katulad mo ang Lin Group. Tama na. Kapag napatay mo siya, magkakaproblema tayo. Simula nang mapasa iyo ang Lin Group, ipinangako ko na aagawin ko lahat ng sayo. Lahat. Lin Xiao, anumang pinahahalagahan mo, iyon ang aagawin ko, sisirain. Sa parang ito lang, matutumbasan ko lahat ng nakaraan ko. Tara na. Oo nga pala, yung dalawang matatanda, dinala ko sa dog pound. Sa ngayon, malamang, ubos na sila ngayon. Naipadala ko na sa pamilya mo ang 2 milyong yuan. Alam mo na ang dapat mong gawin. Huwag kang mag-alala, Boss Lin. Sisiguraduhin kong matindi ang paghihirap niya. Kamakailan, ang CEO ng Lin Group na si Lin Xiao ay inaresto ng piskalya dahil sa hinihinalang pandaraya sa negosyo. Naghatid ng matinding pagkabigla sa merkado ang insidenteng ito at bumagsak ng todo ang halaga ng shares ng Lin Group. Ipinadala ko na ang 2 milyong piso sa pamilya mo. Alam mo na ang dapat mong gawin. Huwag mag-alala, Boss Lin. Sisiguraduhin kong pahihirapan ko siya ng todo. Pasok, huwag kang pasaway. Hindi ba ito ang CEO ng Lin Group? Parang aso pa rin, nakadapa rito, sa harap ko. Anong balak mo? May nag-utos sa amin na bantayan ka rito ng maayos. Heto ang tubig na inihanda ng mga lolo. Para panghugas sa paa mo, kailangan mong inumin lahat yan. Walang ititira. Inom. 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 Inumin niyo ang lahat. Ang ingay. Tumahimik kayo. Anong ginagawa niyo? Chief Chen, nagbibirohan lang kami. Magkaibigan kami. Matalik na magkaibigan. Tanungin mo siya. Magkaibigan naman kami, 'di ba? Mahal? 'Di ba? Ang ingay. Manahimik ka. Zan. Boss Zan, di ko po alam na nagpapahinga kayo.
Pasensya na po. Karapat-dapat akong mamatay. Karapat-dapat akong mamatay. Karapat-dapat akong mamatay. Lin Xiao, lumabas ka rito. May bisita sa kulungan. Salamat kanina. Ginawa ko lang ang tungkulin ko. Mandaraya. Ilang pamilya, dahil sa mga katulad mo, ang nasira, Wala akong nagawang ganyan. hindi sa'yo manggagaling yan. Tara na. Nagsisinungaling ka. Ikaw si Lin Xiao. Boss, narinig namin ang nangyari sa'yo. Tiyak kang tutulungan namin. Wala nang saysay. Inagaw ni Lin Yi ang lahat sa akin. Wala na akong natira. Nagsisinungaling ka. Ikaw si Lin Xiao. Boss, noong nasa eskwelahan pa tayo, ikaw lang ang hindi nandire sa aming 3 ulila. Tama ka, boss. Kung wala ka, hindi namin matatapos ang pag-aaral. Ang gaya mo, paano magiging manloloko? Boss, kailanman, hindi ka lubusang nawalan? Kahit paano, nariyan kami, ang 3 mong kapatid. Boss, kaming 3, hahanap kami ng paraan para sa iyo sa labas. Huwag kang sumuko. Lalaki ka? Ba't ka umiiyak? Noong una, hindi mo kami sinukuan. Ngayon, hindi ka rin namin pababayaan. Dilaan mo ang paa hanggang luminis. Kung hindi, tuwing magkikita tayo, pagbabayarin kita. Dilaan. Dilaan mo na. Magdagdag pa ng ulam. Huwag kang mahiya. Kumain ka. Kung ayaw mong mapahamak, lumayo ka. Binantaan pa niya ako. Hindi ka pa sapat na nakainom ng pinagbanlawan ng paa, hindi ba? Dilaan mo ang paa ko hanggang luminis. Kung hindi, kapag muli kitang makita, pagbabayaran mo. Dilaan. Dilaan, 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 dilaan. Didilaan ko, pati nanay mo. Gagawin mo sa akin ito, hindi ba? Papainumin mo pa ako ng pinagbanlawan ng paa, hindi ba? Papadilaan mo pa sa akin ng paa, hindi ba? Ano ang tinitingnan mo? Sige na. Puntahan mo na ang nanay mo. Mukhang may kaugnayan sa pamilya ko ang batang ito. Sa wakas, natagpuan na kita. Peste ka. Anong ginagawa ninyo? Bitawan niyo ako. Dalhin niyo sa ibaba ang kaguluhang ito. Opo. Tara na. Bilisan nyo. Bangon. Bilisan mo. Dali. Iho, matapang ka. Tinatandaan kita. Pero medyo pabigla-bigla ka. Eh ano ngayon, kahit mamatay ako, kakagatin ko pa rin siya para makakuha ng bahagi. Sakto ka sa panlasa ko. Simula ngayon, kapag may naglakas loob na galawin ka, banggitin mo ang pangalan ko. Zhan Hunbei? Zhan Hunbei. Ikaw ba ang nag-iisang nagtatag ng Zhan Hun family? Si Zhan Hunbei. Di ko akalaing may makakaalala pa sa akin.
Ang pagtatagpong ito'y tadhana. Kaya ibibigay ko sa iyo ang rebuilding jade na ito. Sa susunod, dalhin mo na itong bato. Huwag lang sa bilangguan na ito. Pati buong kontinente, walang maglalakas loob na saktan ka. Nauugnay sa iyo ang rebuilding king na ito. Alagaan mo itong mabuti. Ayos ang balangkas. Isang mainam na binhi sa martial arts. Sino ka? Nasaan ako? Matibay ang iyong mga buto. Mainam na material para sa pagsasanay ng martial arts. Sino ka? Nasaan ako? Murong Xiu mula sa Gusu. Ang lugar na ito ay ang espasyo ng kamalayan sa loob ng Chongluoyu. At ako ang espiritu ng artifact na ito. Murong Xiu? Ang ina po ng Yanguo na iyon? Binata, ang pagpasok mo rito ay patunay na ikaw ay inapo ng aming pamilyang Murong. Bilang ninuno, pagkakalooban kita ng isang pagkakataon. Ito ang Qiangkun Nuoyi na kayang mag-ugnay sa Yinatyang at baligtarin ang Sansinukob. Ano ang ginawa mo sa akin? Senyor, ano to? Ang galing mo. Kahit panimulang antas pa lang ito, napakabihira nito. Ito ang Qiangkun Nuoyi. Kapag lalo ka pang umunlad, kaya ng Qiangkun Nuoyi na pagdugtungin ang dalawang dimensyon ng magkaibang mundo. Halimbawa, virtual world. Virtual world? Paano ninyo mapapatunayan na inosente siya? Officer Chen, kung papayagan nyo lang po kaming piyansahan si Lin Xiao, tiyak pong makakahanap kami ng ebidensya para patunayang wala siyang sala. Walang hiya. Alam niyo ba kung anong lugar ito? Officer Chen, nakikiusap po ako. Magkasabay po kaming lumaki ni Lin Xiao. Hindi po siya ganong klase ng tao. Tama po, Officer Chen. Maaari po ba kayong mag-imbestiga? Siguradong hindi niya kayang gawin to. Officer Chen, pakiusap. Bigyan niyo po ng pagkakataon si Lin Xiao. Bigyan niyo ng tsansa si Lin Xiao. Officer Chen, Officer Chen, tiyak na makakahanap kami ng ebidensya. Inosente si Lin Xiao. Mayroon talagang gumagawa nito para sa kanya? Baka, biktima lang talaga siya. Kung lalapit ka pa ng isang hakbang, mamamatay ka. Kung gagalaw ka pa, yari ka. War Boss? Itong tao ay siyang tinukoy ni Patriarch Meng ng Martial Arts Alliance. Huwag mo akong pahirapan. Pati iyong bata na si Meng Zigang, pagdating dito, hindi siya naglakas loob magyabang sa harap ko. Ikaw? Sino ka ba? Zan Hunbei, bakit ka ganyan kayabang? Pagdating dito, akala mo pa rin ikaw ang patriarch ng Jian family. Tama. Balita ko na wala na ang kanyang martial arts. Ngayon ang panahon ng Martial Arts Alliance. War Boss. Patawad. Isama siya. Sagana ang Murong family sa martial arts, kailangan mo pang tuklasin ang iba. Mag-ensayo kang mabuti. Binata, huwag mong ipahiya ang Murong family sa labas. Humihingi ka ng disgrasya. Gising ka na. War Boss! Ako ang target nila? Hayaan mo na ako. Gusto mo bang mamatay? Gising ka na ba? Boss Jan? Akin sila. Ako na ang bahala. Wala kang silbi. Akala mo ba'y matatalo mo kami? Sige, sugurin.
paglipat ng Sansinukob. Anong teknik ang ginamit mo? Gusto mo bang malaman? Lumuhod ka at humingi ng tawad. Isa lang ang kaya niyang kalabanin, hindi niya kakayanin ang isang grupo. Sugurin siya. Mag-ingat. Hindi ba nawala na ang lahat ng kapangyarihan mo? Mga kapatid, umurong. Gusto mo bang umalis? Senior? Senior? Doktor? Tawagin ng doktor. Senior? Ngayon, matagumpay mong natanggap ang pamana ng Rebirth Jade. Kaya kampante na akong ipagkatiwala sa iyo ang pamilya. Pagkalabas mo ng kulungan, tandaan, tiyak kang hahanapin ng tagapamahala ng Zanhun family. Ang kinabukasan ng Zanhun family ay nasa iyong mga kamay. Senior? Sinuri ko ang buhay mo at ang buong Lin Group. At sa lahat niyon, maraming kahina-hinalang bagay. Talaga bang handa mo akong palayain? Ang pasya kong palihim kang palayain ay hindi nangangahulugang. Ganap akong nagtitiwala sa iyo. Kung nais mong patunayang inosente, kailangan ikaw mismo ang kumilos. Sana, wag mo sana akong biguin. Kung nais mong mapatunayang wala kang sala, ikaw mismo ang dapat gumawa nito. Sana, wag mo akong bibiguin. Ginoong Lin, ngayong pagkakataon, malaki ang pagkakamali ko. Walang kwentang basura? Ang dami mong kinuhang pera sa akin, pero hinayaan mo pa rin siya na makaalis ng buhay sa kulungan. Binatang Lin, bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Basta't makalabas ako, tiyak kong gagawa ng paraan para mawala siya. Gusto mo pa rin bang makalabas ng buhay? Ang pamilya mo, naasikaso ko na para sa iyo. Sumunod ka na rin sa kanila. Hanapin si Lin Xiao. Ayokong pagkalipas ng 3 araw, masilayan pa siyang buhay. Boss, anong susunod na dapat naming gawin? Napakalawak ng pinagmulan ng bagay na ito. Ayoko na madamay kayo. Boss, nagkasundo kaming magkakapatid na magsama sa hirap at ginhawa. Hindi kami duwag sa panganib. Tama. Aba, sabi niyo magtatrabaho, pero inom lang pala kayo, di ba? Itong 20,000 sa card, saan napadpad? Mahal ko, kakalaya lang ng kapatid ko. May masama ba kung magdiwang tayo? Makisama sa ganyang uri ng salot sa lipunan. Hindi ka ba nahihiya? Malas siya? Sabi ko na, biktima lang ng maling paratang ang kapatid ko. Anong pakialam ko? Nasaan na ang 20,000 sa card? Huwag mong sabihin, naubos ba lahat sa piyansa sa suwail na yon?
Lahat ito ng ipon natin. Gusto mo ba akong mamatay sa inis? Peste ka. Nilabas mo pa lahat ng ipon natin? Boss, Kayo rin? Kayong dalawa? Sige, magkano ba ang kailangan? Ako na ang bahala sa paraan para mabayaran kayo. Bayaran? Ano naman ang pambabayad ng walang konsensiya na yan? Tama, tawagan ng pulis. Ang tulad mong walang silbi, dapat nabubulok sa kulungan at huwag nang makalabas para manggulo pa. Zhang Xiumei, hindi ka pa rin ba tapos? Walang hiya ka. Aba, naglakas loob ka pang sigawan ako? Sabi noon ni Elder Murong, kayang pagdugtungin ng batong jadeng ito ang dalawang magkaibang mundo. Hindi ko inakalang may itinatago ka pa palang ganitong kahalagahan. Kung ganon, ito na lang ang... Hindi mo pwedeng kunin yan. Hindi ba si CEO Lin ito? Bakit dito pa kayo gumagastos? CEO Lin, mukhang tuluyan ka na talagang bumagsak. Jiaohu, anong ginagawa mo rito? Jiaohu, bakit ka nandito? Bakit? Natural? Ayaw mong mabuhay. Tara na. Sumama ka na. Walang kikilos. Lisin, anong ginagawa mo? Nagpapakabayani ka? Ibaba mo yan. Dali. Miss, mukhang ang iyong asawa ay hindi gaanong marunong magpasalamat. Hindi. Ang hayop na to, dapat ka nang mamatay sa kulungan. Bakit ka pa lumabas para guluhin kami? Lumayas na kayo, ito ang dapat kong harapin ng mag-isa. Boss, Ikaw ba si Lin Xiao? Diyos ko! Siya ba ang alamat ng pamilyang Warsoul? Si Hukom Ouyang Lin na may maskarang bakal? Oo. At naroon din ang engkantadang Muyao na nakasuot ng berdeng kasuotan, si Krisan, ang bulaklak sa ulap, at pati si Midnight Rose, dumating din. Ang 4 na tagapangalaga ng pamilyang Warsoul na bihira nating makita. Bakit narito silang lahat? Ang walang hiya na yon, bakit niya naman napaaway ang ganong karaming tao? boss, Ayos lang, mga tao ko sila. Mga agan, mga tao ko sila. Ikaw, inutil. Paano ka nagkaroon ng karapatang sumama sa mga taong kasing taas nila? Tama. Kung ako ang tatanungin, isa kang hambog na walang silbi. Sira na ba ulo mo sa pagkakakulong? Ikaw ba si Lin Xiao? Tama. 4 na diwata, huwag kayong mag-alala. Ang pakay ko ay patayin din siya. Boss, mamaya ihaharangin namin sila. Tumakbo ka agad. Tama? Hindi ba kayo huli na? Walang galang. Paanong ganyan ka magsalita sa kanila? Steward Ouyang, huwag kayong magalit. Aarestuhin ko siya kaagad at paluluhurin para humingi ng tawad sa inyo. Sino ka para piliting yumuko sa'yo ang pinuno ng aming Warsoul? Jiaohu? Panahon ng singilin natin ang ating pagkakautang. Sino ka ba para? Sino siya para maghingi pa ng tawad ang pinuno ng Warsoul sa'yo? Nagkamali kayo. Para lang siyang askal na aso, paano siya naging pinuno ng pamilya ng Warsoul? Bakit kami magbibigay linaw sa'yo? Nahuli po ako. Pakiusap, patawad po, pinuno. Ouyang, punong butler, ikaw, nagkamali ka ba? Ang pang-aagaw ninyo ni Linyi sa aming ari-arian. Ngayon, ako mismo ang maniningil. Ikaw, Lin Xiao, huwag kang magtago sa likod ng babae, duwag. Walang galang. Para sa basurang tulad mo, ako lang ang sapat na kalaban. Dahil kusa kang naghahanap ng kamatayan, sige,
Pagbibigyan kita. Talagang kakaiba, muli. Ito ay, Mukhang universal transfer ni Master Jan. Bakit? Bakit ganito? Paano siya nagkaroon ng ganoong lakas? Ikaw, Ito ang pangunahing maton ng Black Snake Gang. hindi ko maarok ang ginagawa niya. Jiaohu. Sino na ngayon ang walang silbi? Si Jiaohu? Sino ang inutil ngayon? ikaw. Ano pang hinihintay mo? Patayin niyo siya. Subukan nyo. Talo na. Tatakas pa? Nagpaalam ba kayo sa amin? Panahon ng umalis. Sandali. Kung talagang papatayin mo ako, hindi ka patatawarin ni Linyi. Linyi? Ako na mismo ang haharap sa kanya. Galing siya sa Martial Alliance. Ikaw, hindi ka karapat-dapat na maging katunggali niya. Sabihin mo kay Linyi. Wala akong pakialam kung sino man ang nasa likod niya. Maghanda na lang siya. Kung ayaw ninyong umalis, hindi ako magdadalawang isip na panatilihin kayong lahat dito. Sige. Ang nangyaring ito, tatandaan ko to. Tara na. Tara. Naresolba na ang problema mo? Ngayon, tayo naman ang mag-ayos? Bakit nasa iyo ang Heavy Jade? Naresolba na ang suliranin mo. Ngayon, panahon na para ayusin naman natin ang atin, hindi ba? Bakit nasa iyo ang Chongloyu? Pinuno. Simula ngayon, malapit nang humalili ang bagong pinuno. Tanging ang may hawak ng Chongloyu na ito, sinumang makakita sa batong ito, ay wari bang ako mismo ang kanilang nakikita? Itay, kahit pa ako'y alisin sa pwesto ngayon, hindi ako kailanman papayag na magpakasal sa isang taong hindi ko kilala. Kalokohan. Ikaw ang aking anak na babae ni Chen Baoguo. Paano naman kita sasaktan? Hoy. Hoy. Kung nais mong alamin ang katotohanan, magkita tayo sa bubungan pagkalipas ng kalahating oras. Hanapin mo. Sino-sino ang mga nakaengkwentro ni Binibining Chen nitong mga nakaraang araw. Binibining Chen, may isang bagay na kailangan ko ang iyong tulong. Bakit nasa iyo si Chongloyu? Iniimbestigahan ka namin? Ni hindi mo nga maalagaan ng maayos ang pamilya Lin. Paano pa ipagkakatiwala ni Boss Zan ang Chongloyu sa isang katulad mo? Sagutin mo ng maayos. Kung hindi, Sa anong dahilan? Magulo na ang pamilya sa loob. Bakit hindi muna natin siyang isama pabalik? Mas mabuti na iyon kaysa wala. Lin Xiao, sumama ka sa akin. Kuya Lin, sandali lang. Ang perang ito. Zhang Xiumei. Boss, hindi na kailangang bayaran ang halagang ito. Lisin, ano yung pinagsasasabi mo? Hindi mo na ba ipaparenovate ang bagong bahay? Hindi ka na ba magpapakasal? At kayo? Sige na. Ako na ang magbabayad ng perang ito. Boss. Narito ang 4 na milyong yuan. Sandali lang. Susubukan kong ilabas ang pera mula sa mundo ng laro.
Gising ka na ba, Binibining Chen? Sino ka ba? Anong balak mo? Hulaan mo nga. Ano sa tingin mo ang gusto kong gawin? Sapat na ba ito? Sapat na. Sobra-sobra pa. Talagang galante si Kuya Lin. Boss, saan mo kinuha ang pera? CEO naman ako dati, kaya may ganito pa rin akong pera. Bakit di mo sinabi agad? Kung alam lang namin, bakit pa kami nagpagod? Magnakaw ng pera. Meron pa ba? Para sa mga kasamahan ko? Wala na, ubos na. Hoy, Lin Xiao. Dali, iligtas mo ko. Dinukot nila ako. Kung gagalawin mo ako, naisip mo na ba ang magiging resulta? Binibining Chen, naimbestigahan na kita. Natanggal ka na sa posisyon mo? Di mo ko maloloko. Ikaw ba'y pinadala ni Lin Yi? Kahit oo. Eh ano naman ang magagawa mo? Binibining Chen, Kung gagalawin mo ako, masasamang mangyayari sa'yo. Galing ka ba sa Martial Arts Alliance? Si Li Fei? may mata ka pala. Binibining Chen, bakit hindi tayo tumaya kung darating si Lin Xiao para sagipin ka? Lin Xiao, anong ginagawa mo? Nagkalakas loob kang hawakan ako? Trahedya ang sasapitin mo. Mukhang sobra ang kumpiyansa mo sa kanya. Habang wala pa siya, hindi ko pa natitikman ang lasa ng isang warden. Tigilan mo. Mukha yatang talagang mahalaga ka pala sa kanya. Napakilos mo pa siyang sumugod para lang mamatay. Lin Xiao, mag-ingat ka. Siya si Li Fei, ang Dark Assassin ng Martial Arts Alliance. Balita ko, si Zhao Hu, tinalo mo rin. Ngayon titingnan ko kung ano ang kaya mo. Mamatay ka. Lagot ka. Interesante ka. Tingnan natin kung ilang ulit mo akong maiilagan. Paglipat ng bulaklak, pagkabit ng kahoy. Paglipat ng bulaklak, pagkabit ng kahoy? Hindi ba ito ang sining ng pakikipaglaban ng Tian Shan? Lin Xiao. Lin Xiao. Lim Xiao. Lim Xiao. Ang pinuno ng angkan ng War Soul. Ganun lang pala. Binibining Chen, ito ba ang lalaking pinili mo? Ang dali niya palang talunin. Kabataan, ang Qi Kunuoyi ay kayang ilihis ang panlabas na puwersa, kaya't maging ang panloob na puwersa ay kayaring ilihis. Salamat, senyor! Hindi ba namatay? Tingnan natin kung ilan pa ang buhay mo. Ang aking ihwa, Jemu. Paano mo rin nalaman? Kaya maka magtanong. Lim Xiao. Lim Xiao.
Anong sinabi mo? Patay na si Li Fei? Sabi ng mga preso, matapos niyang makuha ang Chong Luyu, lubha siyang naging masama. Oo, pinuno, hindi po namin iyon kasalanan. Chong Luyu? Hindi ba pagmamayari iyon ni Zhan Hunbei? Ayon sa mga kasulatan, may kapangyarihan ang Chong Luyu na magkulong ng mga espiritu at huli itong lumitaw. Nasa mga kamay ni Gu, Sumu, Rongshu. Pinuno, kahit ang walang kuwentang si Lin Xiao ay lubusang nagbago matapos makuha ang Chong Luyu, paano pa po kaya kayo? Zhan Hunbei. Zhan Hunbei. Kapag nalaman mo na ang pag-aari mo'y nasa aking mga kamay, ano kaya ang iyong mararamdaman? Mas mainam na huwag ninyo akong lokohin. Hindi po namin magagawa. Hindi po namin magagawa. Hindi po namin magagawa. Hindi po namin magagawa. Ang aking panloob na lakas, kailangan itong sumipsip ng esensya ng isang babae. At ang katawan ni Ruyan ang pinakanaaangkop. Isakripisyo mo ang sarili mo para ito sa Wu Dao Tongmeng. Pinuno? Wag. Wag. Tama na. Panahon nang tapusin ang angkan ng War Soul. Yaong 4 na mayordomo ay malaking biktima. Kapag may nangyaring masama, ikaw ang mananagot. Masusunod? Wag. Nagulat ako. Kung hindi sinabi ni Muyaw na nanghihina ka, akala ko patay ka na. Salamat. Ikaw pa rin ang pinuno ng aming war soul. Tungkulin kong iligtas ka. Pinuno, para lang sa isang babaeng ganito, isinapanganib mo ang sarili mo. Tunay kang may puso. Maganda nga ang kanyang pangangatawan. Ito ba talaga ang gusto mo? Akala ko, ako ang gusto mo. Lumabas kayong lahat. Bawal kayong pumasok. Umalis kayo. Maglabasan kayong lahat. Liu Tianyi, banal na lugar ito ng ating pamilya. Sino ang nagbigay sa'yo ng tapang para lumabag? Batang babae, naglakas loob ka pang pagsabihan ako? Hoy Liu, isang hamak na elder lang. Anong karapatan mo para kausapin ng ganyan ang aming pinuno? Puwe. Balita ko, dinala mo pa ang kalaguyo mo rito sa punong tanggapan bilang hepe. Karapat dapat ka ba? Diretsuhin mo na. Ano bang balak mo? Siyempre, para panagutin ka sa ilalim ng pamumuno mo. Unti-unti mong pinahina ang pamilya. At kayong lahat, lagi na lang kayong umaasa sa iba. O, nais ba ninyong maging leader ng digmaan? Naghahanap ka ng kamatayan. Elder Liu, kung ganoon sa palagay mo, sino dapat ang maging hepe? Kailangan pa bang itanong yan? Halos nakaukit na sa mukha niya ang mga salitang, sino pa kundi ako? Napakahangal. Wala kang karapatang magsalita rito. Mga guwardiya, ilabas ninyo siya. Oh, iyan na ba ang lakas? Para sigawan mo ako? Sino ka ba talaga? Ako ang tatay mo.
Sino ka ba talaga? Ako ang ama mo. Hudas ka, gulo ang hanap mo. Liu Tianyi, tama na yan. Ito ba ang gulong sinasabi nyo? Tama. Kapag napatumba mo ang matandang asong ito, pasado ka sa pagsubok. Pagkatapos kami na ang magiging mga assistant mo. Siyempre, kasama pa ang ilang natatanging assistant. Talagang ang kailangan ko ng natatanging tulong. Kung makalusot ako sa pagsubok, kailangan ninyong pumasok sa laro, lumikha ng account, at samahan ako sa raid. Laro? Gumawa ng account? Mag-raid? Ito ba ang natatanging tulong na kailangan mo? Hinahamak mo ako. Binata, ang tagapamahala ng aming Zhangchen. Kumusta ang lasa? Masarap ba? Sira ulo. Nagpapanggap na patay. Tigil na. Kinakailangan ng punong tagapamahala ang pinuno ng angkan o mahigit kalahati ng mga elder ng angkan para payagan ang pagpapalit. Liu Tianyi, huwag mo nang ipahiya ang sarili mo. Ako? Mapapahiya? Panoorin mo to. Naghahanap lang ako ng gulo. Tingnan mo nang mabuti kung ano ito. Pinagsamang petisyon ng mga nakatatanda ng pamilya. O Yang Lin, kung may isip ka, umalis ka na. Hoy, Leo? Bumubuo ka ng paksyon sa ating angkan at nagnakaw ka pa? Akala mo ba hindi namin alam? Ngayon, nakaplano na ang lahat. Maliban na lang kung may bagong pinuno ng angkan dito. Kung hindi, ang kinalabasan ngayon, walang makakabago. Sa totoo lang, narito na ang bagong pinuno ng angkan. Nasaan na ang Chonglo Yu mo? Hindi posible! Ang Chonglo Yu, paano napunta sa iyo, bata? Tanging sinumang may hawak ng Chonglo Yu ang makakakita sa batong ito ay para na ring makita ako. Paano napunta sa iyo ang Chonglo Yu, bata? Ang makakita ng Chonglo Yu ay katumbas ng makita ang pinuno ng angkan. Bakit hindi ka pa lumuluhod? Alam ko na. Siguradong peke ang batong ito. O Yang Lin, naglakas loob ka pang gumawa ng huwad na Chonglo Yu. Ano kaya ang karapat-dapat mong parusa? Liu Tianyi, ang bibig mo'y parang isang BOSS sa Langhuan Foodie, mabaho at matigas. Sa mga katulad mo na matitigas ang ulo at walang pakialam. Sa laro, matagal na sana kitang binura. Tumahimik ka. Walang ganitong tsampa sa mundo. Tama? Kayong lahat. Niloloko niyo ba kami? Bata, may mga bagay na basta ka lang sasawsaw ay pwedeng ikamatay mo. Bata, may ilang bagay kapag padalos-dalos kang sumabak, maaari kang mamatay. Kung ngayon ka luluhod at yuyuko at aaminin mong peke ang jade na ito, baka palayain pa kita. Bakit mo naman naisip na peke ang jade na ito? Ayaw mo makipag-usap ng maayos. Kung talagang nais mo nang mamatay, sige, pagbibigyan kita. Liu Tianyi, may balak ka bang mag-alsa? Mag-alsa? Nakakatawa. Nang ipinaglalaban ko ang imperyo para kay Zanhun, kayo namang mga babae ni hindi pa ninyo alam kung paano makipagniig sa mga lalaki. Huling pagkakataon, aaminin mo ba o kamatayan ang pipiliin mo? Mapapatunayan ko. Ako ang gwardya sa kulungan ni Zanhun Bei. Nakita ko mismo, siya mismo ang nag-abot ng jade na ito sa kanya. Binibini, iniisip mo ba na hangal ako? Anong ibig mong sabihin? Malinaw na, kayo at siya may kakaibang ugnayan kayo. Bata, ang swerte mo sa mga babae. Sobrang makulit niya. Hindi mo siya matatalo. Lumayo na kayo. Ako na ang bahala. Sobrang kulit niya. Di mo siya kayang talunin. Umalis na kayo. Akong bahala. Umalis? Saan kayo pupunta? Sa ganyang abilidad mo, gusto mo pa rin akong hamunin? Nakalimutan mo ba andito pa kami? Matandang aso, matagal ko nang gustong tapusin ka. Liu Tianyi, hanggat nandito kami, ang Battle Soul family ay hindi mapupunta sa isang katulad mong taksil at traidor. Ito na ang hanap nyo. Mga kapatid, dakpin ninyo ang mga babaeng to ngayon at magpapiesta tayo mamaya. Tama na.
Iwan nyo na sa akin ang natitira. Di ba sinabi kong umalis ka? Di mo siya kayang talunin. Ngayon, ako na ang pinuno ng pamilya. Tumabi ka at manood? Liu Tianyi, narinig mo na ba ang Battle Soul Duel? Gusto mo akong hamunin sa Battle Soul Duel? Lintik ka dahil sa gusto mong mamatay. Pagbibigyan kita. Magkita tayo sa arena. Magkita tayo sa ensayo. Baliw ka ba? Ang Warsoul Duel ay parang deathmatch. Hindi mo sila kayang talunin. Hindi kami ang maglilibing sa'yo. Hindi ito larong basta pumapatay ng mga halimaw at nagpapatumba ng mga boss. Akala mo ba kapag namatay ka, mabubuhay ka pa rin? Ang isang mahusay na damage dealer ay di lang dapat malakas umatake. Kailangan din niyang maging tank kapag walang pangunahing tank ang grupo kung sakaling walang main tank. Ngayong wala si Boss Jan, ako ang sasalo bilang main tank. Minsan, hindi lang siya uli ang pwedeng mag-tank. Kaya ako si Murong. Sa loob ng maraming taon, ikaw lang ang umasikaso sa pamilya. Salamat sa iyong pagsisikap. Ipasa mo na sa akin pagkatapos nito. Balita ko'y ang tauhan mo. Sinaktan ang aking anak na babae. General Chen, baka naman, marahil nagka-misunderstanding lang? Kailangan ko ng paliwanag. Lin Yi, lumapit ka rito. Kailangan ko ng paliwanag. Lin Yi, lumapit ka nga. Ikaw ba ang naggulo sa anak ni General Chen? Sino ang nagpasindi ng tapang mo? Hindi po totoo. Pinuno, si Lin Xiao lang po ang pakay ko. Anak ko, si Chen Jiangxia. General Chen, patawad po. Hindi ko po alam noon. Kung alam ko lang, kahit paulit-ulit niyo pa akong palakasin ang loob, hindi ko po gagawin. Kasalanan po kasi ni Lin Xiao yon. Lin Xiao? Ang bagong pinuno ng Warsoul family? Opo, si Lin Xiao. Nagkukunwari lang po siyang pinuno. Kakalaya lang sa kulungan, isang manloloko. Ang anak niyo pong babae, tiyak pong nalin lang niya. Ang hidwaan sa pamilya ninyo. Hindi ako makikialam. Ngunit sa sinumang magtatangkang abalahin muli ang aking anak, sisiguruhin kong ang buong Wudao Alliance ninyo ay maglalaho ng parang bula. Bata, ikaw ang unang-unang nagkaroon ng tapang sa kasaysayan ng pamilya na hamunin ako sa Warsoul Duel. Mayroon ka pa bang huling kahilingan? Kaya kitang pagbigyan. Hindi na kailangan. Gaya mo, madali kang talunin. Hambog, ipapakita ko sa iyo ngayon kung ano ang kahulugan kapag may nagkakasala sa akin, walang awang parusa ang aabutin. Bakit kaya kinuha siya ng war leader ang hangal na ito bilang leader? Mukhang naniniwala na ako sa kanya. Ouyang, wag mong sabihin kinilig ka sa isang salita niya. Hindi ko rin alam, pero ang pakiramdam na may nagtatanggol ay ang sarap. Siya, kailan pa siya naging ganong kalakas? Bata, pinilit mo ako! Anong ginawa mo? Ang panloob kong lakas. Liu Tianyi, sa ganyang kakarampot na lakas, ngayon na kita ihahatid sa iyong hantungan. Universal na paglipat. Hindi ako susuko. Pinaghirapan ko ito ng maraming taon. Paano ako mamamatay dito? Mag-ingat, Lin Xiao.
ang Ice and Fire Divine Needle ng Wudao Alliance. Liu Tianyi, taksil ka? Kaya naman, hindi na nakapagtataka na alam ng alyansa ang bawat galaw ng pamilya. Sa bagay, Liu Tianyi, napakabuti sa'yo si Boss Zhan at ang pamilyang Zhanhun. Bakit mo pa ipinagkanulo ang pamilyang Zhanhun? Hindi ba dahil sa inyong mga hangal na di marunong sumabay sa panahon? Isa-isa, nangangarap pa rin kayong buhayin muli ang pamilyang Zhanhun. Wala na si Zhanhun Bei? May silbi pa ba ang pamilyang ito? Tumahimik. Liu Tianyi? Sayang, isa ka pang elder ng pamilya. Ano bang alam mo? Mas gusto pa niyang ipamana ang pwesto ng dakilang steward sa isang babae kaysa sa akin. Kung ganon, ako ang magdadala sa pamilya at isasama ko ito sa Wudao Alliance, ako ang mamumuno. Palagay ko, malapit na ang oras. Dakilang steward? Siya si Liu Tianyi. Bakit ko kailangang sundin ang sinasabi mo? Tsaka hula lang naman yan. Ako'y maglilingkod sa'yo? Gusto mo ring tulungan si Ouyang Lin, hindi ba? Para sa ganitong mabigat na misyon, dapat lang itong iatang sa'yo na pinakamagaling sa martial arts. Hindi mo naman kami bibiguin, di ba? Siya si Liu Tianyi. Ang pamilyang Zhanhun namin na may libu-libong miyembro ay ikinulong niya. Tumahimik. Ang babaeng ito. Sa tingin ko, nakarating lang siya sa pwesto gamit ang katawan niya. Iyan si Liu Tianyi. Ang libu-libong kasapi ng Warsaw family ay ipinakulong niya. Liu Tianyi, para lang umangat sa pwesto, wala kang inurungan. Ayon kay Boss Zhan, labis ang ambisyon mo, hindi ka akma manggasiwa ng pamilya. Inakala namin, nasa posisyon mo bilang elder, huhusay ang pag-uugali mo? Ngunit lubha siyang nadismaya. Tumahimik ka. Huwag mo siyang ipagtanggol. Ang tusong matanda na iyon, natatakot lang na maagaw ko ang posisyon niya. Isang babae, paano niya ako lalabanan? Sa palagay ko, umangat lang siya dahil sa katawan niya. Kapag nagsalita ka pa ng ganyan, papatayin kita ngayon. May mali ba sa sinabi ko? At kayo, kasama ang babaeng walang hiya na ito, ang pamilya mauuwi sa pagkawasak sa kamay niya. Sapat na. Para sa taong masama ang puso, ang lahat ay marumi. Ayaw mo bang malaman ang dahilan? Muyaw, iabot mo sa akin ang talaan ng gastos. Nararito ang kumpletong tala ng paggamit ni Liu Tianyi ng pondo ng pamilya para sa pansariling interes, pagbebenta ng mga lihim, at ilegal na benta ng mga ari-arian ng pamilya. Maging ang pagkakakulong ni Boss Zhan ay kagagawan mo rin, hindi ba? Liu Tianyi, batid na ni Boss Zhan ang lahat. Pinili niya lamang na huwag kumilos dahil sa kanilang nakaraan. Hindi. Hindi posible. Imposible. Ngayon, bilang punong tagapamahala ng pamilya, inaanunsyo ko na si Liu Tianyi ay itinatakwil ng pamilya. Lin Xiao. Hindi, pinuno. Dahil sa aking mga naging ambag sa pamilya sa loob ng mahabang panahon, ipakiusap mo sa punong tagapamahala na bawiin niya ang kanyang pasya. Ngayon, kinikilala mo na ako bilang pinuno. Sino yon? Paglipat espasyo, isa siyang Grandmaster. Siya si Tan Lang, ang dakilang nakatatanda ng Martial Alliance. Siya ang pinakamahusay bukod sa pinuno. Hindi ko inakala na naabot na niya ang ranggo ng isang master. Liu Tianyi, tiyak na kasiraan ka sa aming Martial Alliance. Matagal na tayong di nagkita. Mga punong abala. Masama ang balak niya. Labanan natin siya. Kahit magsama-sama tayong apat, di pa rin natin siya kayang talunin. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako narito para makipaglaban. Kung ganoon, bakit ka narito? Ang inyong pamilya ng espiritu ng digmaan, ang inaasam na material ng aming pinuno. Lalo na kayong apat, paanong magagawa kong saktan kayo? Sa totoo lang, ang pinuno namin, naisa nang makuha ang pamilya ng espiritu ng digmaan nang madali lang. Mukhang masyado siyang nag-isip. Hinding-hindi. Nandito ako para paalalahanan kayo.
ang tunggalian sa bundok Hua na iniiwasan ninyo ng dekada. Ang inyong Liu Tianyi bilang kinatawan ng pamilya ng espiritu ng digmaan ay tinanggap na. Dapat ninyong malaman na kapag tinanggap na ang hamon sa bundok Hua, wala nang urungan. Ngayon kayo, na wala nang maaasahan sa kalungkutan ng digmaan. Paano kayo haharap? Pahalagahan ninyo ang natitirang 1 linggo. Paglipas ng 1 linggo, ang buo ninyong angkan ay magdurusa ng husto. Sa loob ng 1 linggo, ang buong lahi ninyo ay magdurusa ng matindi. Ano ang ibig niyang sabihin sa Huashan Tournament? Ang paglahok sa Huashan Tournament ay katumbas ng paglagda sa kasunduang buhay o kamatayan ng bawat pamilya, kung saan magpapadala ang bawat pamilya ng tigisang kinatawan, at ang talunan ay automatikong sasailalim. Noon, dahil magkakapantay ang lakas ng mga pamilya, walang naglunsad nito sa loob ng daan-daang taon. Bakit tayo matatakot? Harapin natin siya. Hindi natin kayang tapatan silang 4. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Nakita mo ang puwersa ni Tan Lang kanina. Kahit magsama-sama pa tayo, hindi pa rin natin siya matatalo. Lin Xiao, hindi ka mula sa angkan namin. Hindi mo kailangang mag-alay ng buhay ng walang saysay. Hindi lang ito para sa inyo, ang pumaslang sa aking mga magulang ay nasa Martial Alliance din. Bukod pa dyan, nangako ako kay Elder Jan na ako ang mag-aalaga sa Battle Soul family para sa kanya. Hindi ko siya maaaring biguin. Alam kong may angking galing ka sa martial arts, pero hindi mo kayang, sa loob lamang ng 1 linggo, maabot ang antas ng Grandmaster. Sa ngayon, kaya ko nang kumonekta sa alinmang virtual na mundo. Ibig sabihin, ang aking martial spirit at ang alinmang virtual na mundo ay nakaugnay. Ang kakayahang binanggit mo ay kapareho ng kay Elder Zan. Ikaw ba ang mga ina po ni Murong na hinahanap ng pamilya sa nakalipas na mga dekada? Kaya, basta sa loob ng 1 linggo, kapag mabilis kong naabot ang Grandmaster sa virtual na mundo, ang Martial Alliance ay hindi na dapat katakutan. Ang galing. Kung makakakonekta rin kami sa virtual na mundo, siguro, maaari ka naming tulungan. Marunong din ba kayong maglaro? Hindi kami bihasa. Pero hindi ibig sabihin na walang marunong sa paligid namin. Ipapakilala kita sa isang tao. Kanino? Sa pinsan ko. Pinsan mo? Ano nga ulit ang sabi mo? Anong sabi mo? Pareho kayo ni Warsoul Sorrow, na kayang pagsamahin ang laro at realidad. Astig. Yung pinsan mo, si Sala ba talaga ang nangungunang mamamatay tao ng Mount Tianshan? Ganyan talaga siya. Masasanay ka rin. Wala ako. Kuya Sala, gusto kitang maging kakampi. Alam ko, una, si Murong Jian Shisan. Sa mundo ng laro, naging katatawanan na ang pangalan mo. Bilang nangungunang mamamatay tao ng Mount Tianshan, handa akong makipagtulungan sa'yo. Wala na ba akong dangal? Pinsan, binibigyan pa ba kita ng mukha ngayon? Hindi ako nandito para humingi ng pahintulot mo. Kung hindi ka papayag, ako'y... Hindi. Ito ang unang beses na sinaktan mo ako dahil sa isang lalaki. Hindi. Tama ka. Boyfriend ko siya. Sabi ko na nga, batang lalaki. Siya lang ang kaisa-isa kong kapatid na babae. Kung aapihin mo siya, hindi kita patatawarin. Diretso sa punto. Linlin, hindi ko basta ibibigay ang ganyang kahalagang bagay sa isang mahina. Maliban na lang kung ano? tatawagin ko ang referee. Mag-PK tayo. Kung kaya mo akong talunin, bahala ka. Sige, yan ang gusto ko. Gusto kong makita ang totoong lakas ng nangungunang mamamatay tao ng Mount Tianshan. Salamat sa Rogege. Sa wakas, nakuha ko na ang pinakamahusay na kagamitang ito, ang Zhonglu Ring. Malaki ang naitulong ko sa'yo. Hindi ba dapat mo akong gantimpalaan? Sige, anong gantimpala ang gusto mo? Gusto ko... Tumatawag si Mo yun? Mauna na ako. Ikaw.
Patayin ang musika. Patay. Boss Mo, mag-usap tayo. Di ko akalain na mismong pinuno ng Madman Gang ay mang-aagaw pa. Batang paslit, alam kong ang war soul ninyo ay binabantayan na ng Martial Alliance. Sa halip na maging alaga ng Night Blooming Sirius, ang pinakamalaking ahensiya ng impormasyon sa probinsiya para sa Alliance, ibigay nyo na lang sa Madman Gang para lalo pa naming palaguin. Siyempre, hindi naman kami kukuha ng libre. Iyong sabi mong di kukuha ng libre, 1 milyon lang ba ang presyo? Anong pinagkaiba niyan sa pagnanakaw? Magkano ba ang gusto mo? Bibiliin ko, gaano man kamahal. Kung ganon, 50 bilyon bilang pasasalamat. 50 bilyon? Niloloko mo ba ko? Sa 50 bilyon, mabibili mo na ang buong kalye at may sukli pa. Tama hula mo. Niloloko lang kita. Ganun ba? Di na tayo mag-uusap. Gusto mo bang makipagbakbakan? Sasama ako. Mo yun! Anong ikinagmamadali mo? Ah, patawad? Bigla kong naalala, di ko pala na-off ang gas sa bahay. Kailangan ko nang umalis. Huminto ka. Isa siya sa mga nangungunang karakter sa laro. Si Jack Kaige. Nasa iyo na kung makukuha mo siya. Miyembro ba siya ng kilalang grupo ng baliw? Kung hindi rin naman balak ni Ginang mo ibenta ang bulaklak sa gabi, kung ganoon, hindi na ako magtatagal. Sabihan mo ako kapag nakapagpasiya ka na. Aalis na ako. Teka, kung ako ang tatanungin, siya pa rin ang kasintahan ko. Ano? Kasintahan. Binibining mo. Huwag kang basta-basta nagsasalita. Totoo ba ang sinabi niya? Hindi, Jack Kaige. Pakinggan mo muna ako. Ipapaliwanag ko, hindi iyon ang akala mo. Pinuno ng angkan, kagabi, tinawag pa niya akong sinta habang nasa kama. Asinta? Ikaw talagang bata ka. Gulo ang hanap mo. Saan nang galing ang bagay na ito? Ang singsing na Zhonglu ba ang tinutukoy mo? Singsing na Zhonglu? Bata ka, hinahanap mo ang kamatayan mo. Saan ito nanggaling? Itong singsing ba'y rebirth ring? Hindi ko inakalang ipagkakaloob sa iyo ng Battle Soul Blade ang kapangyarihang ito. Si Shura ang nagbigay sa akin ng singsing na ito. Wasak na ang lahat ng gamit ko. Shura? Si Shura, ang unang assassin ng Tianshan? Hindi ko akalaing yung kuripot na iyon pumayag pang ibigay sa iyo ang rebirth ring. Kung kinilala ka pa ng kakaibang taong iyon, ibig sabihin, may kakayahan ka talaga. Narinig kong kalaban mo ang Martial Alliance? Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang. Kailangan ko nga ng ilang pambihirang kagamitan. Wala akong kahit anong gamit. Pero, meron naman akong 50 bilyong gintong ingot. 50 bilyon? Tama. May isang kondisyon ako. Anong kondisyon? Tratahin mo ng maayos ang anak ko. Kapag nangahas kang saktan siya, sisipain kita, bata. Anak mo siya? Jack Kaige, palagay ko'y nagkakamali ka. Si Lin Xiao ang gusto ko. Magaling. Ikaw, bata. 2 ang babae mo. O Yang Lin, huwag mong akalain na dahil dakilang tagapamahala ka, lahat ng gusto mo'y susundin. Ang pag-ibig ay isang bagay na pantay para sa lahat. Sabihin mo, sino ang gusto mo? Di ba po pwede akong pumili? Hindi. Pwede ko bang? Piliin kayong 2? Sobrang taas ng pangarap mo.
Napakasama ng dalawang siraulong babaeng yon. Sino ba ang nagsabing magpakamalabo ka sa lahat? Bagay naman sa'yo. Yung karakter na pinapagawa ko sa'yo? Tapos mo na ba? Ayon sa mga guide sa internet, gumawa ako ng karakter na tinawag na MA. Kapag naglaro tayo, ikaw ang nasa harapan, ako naman sa likod para mag-heal at maglalagay lang ng buffs. Ang ganda ng experience sa game na to. Talaga? Iniisip ko pa lang na may sarili rin akong nakapartner na babaeng MA. Pasensya na. Kasi, ang magkasariling MA, matagal ko na talagang pangarap. Di ko akala, paglabas mo ng kulungan, nagbago ka na. Pasensya na, dahil sa kinawala ka sa trabaho? Huwag kang mag-assume. Trabaho ko yon bilang guwardiya sa kulungan. Kung ibang tao yon, gagawin ko pa rin. Bakit ka pa rin nananatili sa pamilya? Ikaw ang pinalaya ko sa piyansa. Kaya kailangan kong maging responsable sa lipunan. Dapat alam mo na ngayon. Mas maaga pa para sabihin ganyan. Tama sila. Ang taong nakikipag-date ng sabay-sabay, siguradong masamang tao. Huwag kang mag-alala, ipaghihiganti kita. Naniniwala ako sa'yo. Anong ginagawa ninyo? Naniniwala ako sa'yo. Anong ginagawa nyo? Sayang, muntik na kayong maghalikan. Maglaban tayo ng patas. Hindi. Sa tingin ko naman matatalo ako sa inyong apat. Hindi na nakakagulat na MA ang gamit mo. Iyon pala ang nasa isip mo. Sa totoo lang, dahil sa ginawa niya, nagmumukha tayong tanga sa pagpiling gumawa ng melee character para makasabay. Ang tanga natin tingnan. Ikaw naman, hindi ka rin mas magaling. Nang gawin mo ang karakter na Wudang, hindi ba't para lang sumama kay Lin Xiao? Hindi po ganoon. Mali po ang pagkaunawa niyo sa akin. Ginagamit ko ang MA para mapataas ang ating kakayahan sa dungeons. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ako? Gaibang ang kukunin ko? Mas masaya lumaban? Nakontak na ba si Xiao Yao Ta Jixing? Tinanggihan niya ang imbitasyon ko. Sabi niya ay ayaw ng Jutian Group na maipit sa labanan namin kontra Wudao Alliance. Pinuno, ayaw niyo bang maghanap ng iba? Pinuno, may bagong balita. Pumunta ang mga tauhan ng Wudao Alliance sa Jutian Group. Ang Wudao Alliance ay mag-i-invest ng 1 bilyong piso sa Jutian. Pinuno, bakit hindi na lang tayo pumili ng iba? Pinuno, may bagong balita. Pumunta raw ang mga taga-Warriors Alliance sa Nine Heavens Group. Binata, ang pagpasok mo rito ay patunay na isa kang inapo ng pamilyang Murong. Bilang ninuno, ipagkakaloob ko sa iyo ang kapalaran. Ito ang Cosmic Shift. May kakayahang pag-ugnayin ang Yin at Yang at baligtarin ang sansinukob. Napakaraming martial arts ang aming pamilyang Murong. Ang iba'y kailangan mo pang tuklasin. Mag-ensayo kang mabuti. Binata, huwag mong hiyain ang pamilyang Murong sa labas. Meng Xiao, sinabi ko na ng malinaw, hindi sasali ang Jutian sa labanang ito. Manager Chen, hindi ako narito para makipag-usap. Narinig kong matindi ang problema sa ekonomiya ng Jutian kamakailan lang. Ano ba ang balak mo? Kung sasang-ayon ka, ang Martial Alliance ay mag-i-invest ng 1 bilyon sa Jutian. Manager Chen, buhay at kamatayan ng Jutian ay nasa iyong kamay ngayon. Sigurado akong matalino ka. Teka muna, Manager Chen. Pakiusap, maghintay muna. Sino itong walang pakiramdam? Manager Chen, hindi mo ba nakikitang kahina-hinala ang panahon ng krisis sa ekonomiya ng Jutian at ang paglitaw ng Martial Alliance? Habang papunta ako rito, ipinag-utos ko na kay Ye Leixiang na magtipon ng datos. Ang punot dulo ng problemang pinansyal ng Jutian ay ang Martial Alliance.
Meng Xiaofeng, napakahusay ng inyong taktika. Pero, ano ngayon? Sa pananaw ng Martial Alliance, ang duty ninyo ay isa lang dambuhalang ipis. Kayang-kaya ko itong durugin. Meng Xiaofeng, ang galing mo talaga ha. Kung oo, ano ngayon? Sa daw tong Meng, ang Jichuan ay isang malaking kulisap lang. Kayang-kaya ko kayong durugin. Tungkol naman sa iyo, kayang-kaya mong humugot ng impormasyon sa Yelai Xiang? Maliban sa malanding si Mo Yun, ikaw na sana ang naging pinuno ng Janhun. Sabi sa akin ni Lin Yi, ikaw si Lin Xiao, tama? Meng Xiaofeng, ang tagal na natin di nagkita, bastos ka pa rin hanggang ngayon. Hindi ba si King Yi Xianzi Muyao ito? Ang sarap mong tingnan habang nakaupo. Hindi ko tuloy alam kung gaano ka kasarap tikman. Gusto mo bang mawalan ng mga mata mo? Mukhang hindi ako ginagalang ni Meng Xiaozu. Nilalandi mo pa ang aking katiwala sa harap ko. Isang alagang hayop na nawalan ng amo, may lakas pa ng loob kumahol sa harap ko. Tama na. Hindi ka tinatanggap ng Jutian, lumayas ka. Chen, pakiulit ang sinabi mo. Guwardiya. Ilabas mo siya. Chenke, huwag mong kalilimutan. Sa ngayon, ang tanging makapagliligtas sa inyo ay kaming Wudao, Tongmeng. Umaasa ka pa rin ba sa naghihingalong pamilyang Janhun? Pigilan. Chenke, huwag mong kalimutan. Sa ngayon, ang makapagliligtas lang sa inyo ay kami lamang, ang Wudao Tongmeng. Baka umaasa ka pa rin sa naghihingalong Janhun Jiazu? Ni sarili nila ay di na nila kayang tustusan. Meng Xiao, sobra ka namang pabor sa sarili mo. Sa aming pamilya, pera ang hinding-hindi kulang. Kalokohan, ano bang kaya ninyo? Gaya ng gintong bar na to, mayroon pa akong 5 bilyon. Imposible. Hindi ba matagal ng salat sa pera ang Janhun Jiazu ninyo? Kapos man ang pamilya, hindi ibig sabihin kapos din ako. Sige Chenke, tapos na ang landas ng duty ninyo. Salamat ng marami, kayo ay. Ginoong Chen, matutulungan kitang solusyonan ang problema sa pananalapi ng Jutian. Ngunit, Alam ko. Lampas na ako sa panahong iyon. Ngayon, kapayapaan na lang ang nais ko. Kaya itong laban na ito, Palagay ko, hindi na. Ang tugtog ng sitar at espada. Mayroon pa ring dugong mandirigma sa puso ni Ginang Chen. siguro nga, sino bang hindi nangarap maging mandirigma noong kabataan? Dahil dito, gumawa pa ako ng account sa laro, isang Shaolin account. Sayang, pinapatanda na ako ng panahon. Kahit ikaw pa ang nangungunang Shaolin. Ako ngayon, wala na, ang tapang ko, tulad noon. Wala nang marunong tumugtog ng napakahusay na instrumentong ito. Ano ang kailangan kong gawin? G, Chen, ngayong nakapagpasya ka na, aalis na ako. Sandali lang. Ano ba ang nais mong gawin ko? G, Chen, sa totoo lang, napakasimple ng aming hiling. Sabihin mo, Gusto kong samahan mo ako sa laro para mag-raid. mag-raid? Oo, ikaw ang pinakaunang Shaolin. Pero ang mga gamit na malalaglag sa boss at sa akin mapupunta ang mga item. Kaya mo rin naman pala. May dala pa akong ilang elixir at ginseng. Kunin mo, tiyak na magagamit mo yan.
Maraming salamat, Ji-Chen. Walang kwenta. Hinayaan mo pa ang batang iyon na makuha ang posisyon bilang master. Malinaw na. Kailan pa nagsimulang magdahilan si Young Master Lin? Sa loob ng 3 araw mula ngayon, sa Huashan Sword Tournament, hindi dapat magkaroon ng kahit anong pagkakamali. Ikaw na walang silbi? Pinabayaan mo lang na makamit ng batang iyon ang ranggo ng master? Magpaliwanag ka. Kuminahon po kayo, pinuno. Talagang tuso ang batang iyon mula sa pamilya Lin? Talagang siya ay... Kailan pa nagsimulang magdahilan si Young Master Lin? Kung noon pa, naging porsigido si Young Master Lin. Matagal na sanang patay si Lin Xiao. Ako ngayon ang sinisisi mo? Tumahimik kayong lahat. Para makatiyak, wala akong pakialam kung anong metodo ang gamitin ninyo. Pagkalipas ng 3 araw, sa Huashan Sword Conference walang anumang aberya ang dapat mangyari. Hindi naman nakakatakot si Pinunong Lin Xiao. Hanggat mapaslang natin siya, ang Soul of War ay muling mawawalan ng pinuno. Madaling sabihin yan, hindi na nga siya lumalabas ngayon sa punong tanggapan ng Soul of War. Paano mo siya mahuhuli na nag-iisa? Hindi mo na kailangang alalahanin yan, Young Master Meng. Ako na ang bahala roon. Gising ka na ba? Lin Yi, ikaw pala. Anong balak mo? Wu Dao Tongmeng, hinahanap nyo ang sariling kamatayan. Pinuno, mag-utos na kayo. Sasama kami sa'yo para lipulin sila. Sino ang naglakas loob na hamunin ang aming pinuno? Dudurugin ko siya. Tama, Pinuno. Hindi pa ito ang tamang oras. Ako lang ang pupunta sa pagkakataong ito. Paano yan? Naglatag na sila ng bitag. Sobrang delikado kung mag-isa ka lang. Napakaaga pa para sa atin ngayon. Kung tutuloy tayo ngayon, siguradong mahuhulog tayo sa patibong. Mas mabuting magtipon muna ng lakas hanggang sa Huashan Lunjian. Pero, Desidido na ako, sundin nyo ang biling ko. Pinuno. Pinuno. Papa, pakiusap, tulungan mo si Lin Xiao. Imposible. Nasiyasat ko na ang kanyang pinagmulan. Hindi siya nababagay sa'yo. Papa, Lahat ng iba pa ay kaya kong ibigay sa'yo. Maliban dito, wala ng pag-uusapan. sige, kailanman ay di mo na ako makikitang babalik sa bahay na ito. Anong ginagawa nyo? Ibalik ang senyorita sa silid niya. Kung wala ang pahintulot ko, walang sinuman ang pwedeng magpalabas sa kanya. Papa. Nainip ka ba? Gising ka na ba? Ikaw pala, Lin Yi. Anong balak mo? Anong balak? Siyempre, gagamitin kita para mapatay si Lin Xiao. Halimaw ka! Patayin mo na ako! Huwag ka munang magmadali. Kung papatayin kita, paano ko mahihikayat si Lin Xiao rito? Walang hiya ka! Inis ka ba? Mamaya, ang minamahal mong kapatid na si Lin Xiao, mas magagalit pa kaysa sa iyo. Lin Yi, nakakaawa ka talaga. Sa mga taon na ito, ang iyong tinatawag na pamilya, pagkakaibigan, pag-ibig, para sa iyo, ito ba'y pawang paraan lang para makamit ang pakinabang? Tanungin mo ang sarili mo? Meron ka bang kahit isang tao sa paligid mo na karapat dapat pagkatiwalaan? Tumahimik ka. Lin Yi, nakakaawa ka talaga. Dakpin siya. Kung pagtatawanan niya ako, hayaan mo siyang tumawa. Tumawa ka. Tawa pa rin. Matandang mo! Matandang mo! Nakakatawa ka. Pagtawanan mo ako, tumawa ka. Tumatawa ka pa rin? Lao mo!
Lao mo. Lin Xiao, tumakbo. Alam mo nang may tambang, pero pumunta ka pa rin para mamatay? Lin Xiao, hanggang ngayon, tanga ka pa rin. Linyi, gusto kitang patayin. Huwag kang lalapit. Patayin mo ako, hindi ka palalagpasin ng Martial Arts Alliance. Para ito sa aking mga magulang. Para ito sa aking kapatid. Tulungan mo ako. Interesante. Mas malakas ka kaysa noon. Pero nakalulungkot. Walang saysayan sa harap ko. Kailangan ko na siyang dalhin ngayon. Mas mabuti kung di mo ako haharangin. Wala ni isa sa inyo ang makakaalis ngayon. Akala mo ba talagang walang laban ng isang Grandmaster? Alam mo ba ang sinasabi mo? Imposible. Isang bantog na Grandmaster. Bakit di man lang niya kinaya ang isang atake? Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Pero kailanman ay di mo dapat pag-interesan ang kapatid ko. Ngayon, papatayin kita. Ano man ang ipagawa mo sa akin, susundin ko, pero huwag ninyong gamitin ang kapatid ko. Ngayon, mamamatay ka. Malaki pa rin ang respeto ko sa iyo. Ipinapakita lang na sobra ang aking pag-aalala. Ikaw ay isa pang basura ng pamilyang Lin. Balak kitang patayin dito, pero nagbago ang isip ko. Magkita tayo sa Huashan Lunjian pagkalipas ng 2 araw. Bitiwan mo ako, bitiwan. Lolo, anong nangyari sa inyo, Lolo? Ganito nakalala ang sakit ni Lolo. Ngayon ka lang nagbalik. Yunching, may halaga pa ba sa iyong pamilya? Tao ka pa ba? Tiyo, kahapon lang maayos pa si Lolo. Bakit ganito na siya ngayon? Ba't ako ang tinatanong mo? Baka nga, ikaw mismo. Ang dami mong maling ginawa. Kaya naapektuhan ng matanda. Ang panganay ng pamilya yan. Ganito ka walang silbi. Di ko talaga maintindihan kung bakit ikaw ang pinili nila. Oo nga, lagi kang wala sa bahay. Ngayon ka lang umuwi ng magkasakit si Lolo. Di ko talaga alam kung para saan pa ang pagpapalaki sa'yo. Sa palagay ko, di siya karapat-dapat maging tagapagmana. Tumahimik kayo. Naririnig mo ba? Iyan ang saloobin ng nakararami. Yunching, pinapayuhan kita. Mas mabuti pang isuko mo ng karapatan sa mana para di ka makapagdulot ng matinding galit. Tiyo, kakasakit pa lang ni Lolo. Ngayon pa lang, kinukuha mo na agad ang mana? Tao ka ba? Sinong nagsabing di ko kayang iligtas sa matanda? Matagal ko nang inimbitahan si Lolo Q. Isa sa mga dalubhasang manggagamot ngayon. Akala mo ba, tulad mo ko, na walang puso? Lumayo kayo. Huwag ninyong hadlangan ang aking pagtutusok ng karayom. Habang tumutusok ako, mahigpit na ipinagbabawal ang anumang istorbo. Kung hindi magkakaproblema, hindi ako mananagot. Paumanhin, alam mo ba ang iyong ginagawa? Yunching, anong ginagawa mo? Hindi naman masama ang trato ng matanda sa'yo, pero sinusubukan mo siyang patayin. Bakit mo ako itinulak kanina? Nagsisinungaling ka. Yunching, hindi ko inakalang na ganyan ka kasama. Kung hindi siya aksidenteng nakagambala, naisalba ko sana si Ginoong yun. Sayang. Sa palagay ko, nais mo lang agad patayin ang matanda para makuha mo ang mana ng pamilya yun. Hindi, hindi. Papatayin kita. Ano? Balak mo pa rin ba akong patayin para hindi ka mabuking? Sige, kung kaya mo, patayin mo kaming lahat. Ang aming angkan ng digmaan ng kaluluwa, hindi basta nananakit ng karaniwang tao. Ngunit hindi rin kami kailanman nagpapahiya kaninuman. Ang pamilyang Jianhun ay hindi nang aapi ng karaniwang tao nang walang dahilan. Ngunit hindi rin namin papayagan na hamakin kami ninuman. Sino ka ba? Para basta pumasok sa aming pamilyang yon?
Mukhang sawang-sawa ka na sa buhay. Anong panahon na ba ngayon? Naglason ka pa rin. Lason? Kalokohan ang sinasabi mo. Lolo, gumising ka na. Tingnan mo ang inalagaan mong apo. Hindi ka lang niya pinatay sa sarili niyang mga kamay, kundi nakipagsabuatan pa sa iba para pabagsakin ang pamilyang yon. Kung ano-ano ang pinagsasasabi mo. Sino ang nagsabing wala ng pag-asa si matandang ginoong yun? Pinuno, sigurado ka bang maliligtas mo si Lolo? Hindi ako sigurado, pero mga 70% ang posibilidad. Nakakatawa. Sa buong buhay kong pagiging manggagamot, hindi pa ako nakakita ng kasong nabuhay muli ang isang patay. Sa tingin mo, santo ka? Tingnan mo ng maigi. Ito ang mga hangal mong kaibigan. Yunching, bakit lalo kang nagiging hangal? Palagay ko na hawakan lang sa ganitong klaseng tao. Ito ba ang immortal elixir sa laro? Sa panahon ngayon, kahit anong walang kuwenta na elixir, tinutawag na agad na immortal elixir. Pati laro, naloko na ba kayo sa kakalaro? Kung di mo pa rin nakikita, ibig sabihin, mababaw lang talaga ang kaalaman mo. Ibitaw mo ang walang pakundangang bagay na yan. Ano ba ang gusto mong ipainom sa matandang Ginoo? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan para painumin ng matandang Ginoo ng ganitong kahina-hinalang elixir? Tumigil ka riyan, ignorante ka. Anong gusto mong ipainom sa matanda? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan para mangahas kang painumin ng matanda? Itong gamot na hindi natin alam kung saan galing? Kay lupit mo naman, Yunching. Namatay na nga ang matanda. Hindi mo pa rin siya hinayaang mamahinga ng payapa? May tiwala ako sa aming pinuno. Anong kalokohan ang pinainom sa iyo ng batang ito? Pati ba itong kalokohan ay pinaniniwalaan mo? Alam ko na. Baka natulog ka na kasama niya. Ikaw. Mukhang takot ka na mailigtas namin si matandang yun. Kalokohan. Ako pa ang matatakot sa iyo? Sige, magpustahan tayo. Kapag nailigtas ko si matandang yun, luhod ka kay Yunching at humingi ng tawad. Sige, paano kung ikaw ang matalo? Kung ganoon, isusuko ko ang karapatan ko sa mana ng pamilya yon. Aba, ikaw ang nagsabi niyan, Yunching. Maganda ka na lang maging pulubi. Umalis ka! Ang tagal na? Bakit wala pa ring reaksyon? Baka naman ang mga bagay na galing sa laro, hindi na pala gumagana. Mandaraya, talo ka na, di ba? Itong karapatan sa mana, ikaw mismo ang nagbigay sa akin. Ang daming oras na ang lumipas. Bakit wala pa ring tugon? Baka naman yung gamit mula sa laro, hindi na gumagana? Talunan ka, manlilin lang, di ba? Itong mana ni Yunching, ikaw rin mismo ang nagbigay nito sa akin. Ano pa ang inaantay mo? Yunching, sumama ka na sa akin para lagdaan ang kontrata ng mana. Lolo, magising na po kayo. Lolo? Lolo, sa wakas gising na po kayo. Akala ko, hindi na kita muling makikita. Pinag-alala kita, Yunching. Anong nangyayari? Bakit ito nangyari? Lolo, gising na po kayo, sa wakas. Nang mawala po kayo, di na po namin alam ang gagawin. Yongong? Akala mo ba wala akong matatandaan? Kung hindi ka nakipagkuntsaba sa doktor na ito para lagyan ako ng gamot, paano ako nauwi sa ganitong kalagayan? Isang palabas lang ng nagtuturuan ang magnanakaw. Tito, bakit mo sinasaktan si Lolo? Yongong, ipinahahayag ko. Mula ngayon, pinalalayas kita sa pamilya yon. Pumarito kayo! Pagkakamali, pakinggan mo muna ako. Pagkakamali, Lolo, pakinggan mo ako. Pagkakamali po, Lolo. Maraming salamat, binata, sa pagsagip sa aking buhay. Lolo yun, kamag-anak ko si Yunching. Tungkulin ko po iyon. Lolo yun,
Ikaw ba ang Qiantaisin ng hukuman? Sabi ni Yunqing, hinahanap mo raw ang pinakamahusay na manlalaro? Opo. Dalhin mo rito ang computer. Ikaw ba, Lolo Yun, ang prinsipe yan sa korte? Iyon ay sa nakaraang buhay. Halika, Xiaozong, simulan mo ang martial spirit inheritance. Bibigyan kita ng magandang kapalaran. Talaga, Lolo Yun? Iniligtas mo ang buhay ko. Karapat-dapat ka rito. Maraming salamat po, matandang yun. Sa tulong ni Lolo, siguradong lalakas pa ang kapangyarihan ng pinuno. Subalit kahit ganoon, para harapin si Meng Zigang ng Martial Dao Alliance, hindi pa rin ganap na sigurado. Buti na lang may cloud space sa labas ng Chonglo Jade. Dito pinakamalakas ang enerhiya ng mga bituin. Tamang-tama para tulungan akong mabilis na mamana ang martial spirit inheritance ni Lolo Yun. Ngayon, ang oras hanggang sa kumperensya, wala na lang 10 oras. Kailangan kong mag-ensayo agad. Ay nako, hindi ko akalaing ganito kahirap mamana ang martial soul sa taglay kong dugo ngayon. Hindi ko pa ito kayang ganap na manahin. Ginang tagapamahala, ano ang susunod nating gagawin? Kahit nakuha na ng pinuno ng angkan ang pamana ng martial soul, hindi pa rin tiyak na mananalo siya bukas. Sariling usapin namin ito. Marami nang tiniis si Lin Xiao para sa atin. Panahon na para tayo naman ang kumilos para sa kanya. Hindi ko akalaing ang batang iyon, sa napakaikling panahon, ay makukuha ang pamana ng martial soul. Sobra ko siyang minaliit. Kahit nakuha niya ang pamana, hindi ka pa rin niya katapat. Bukas, sa Huashan Sword Discussion, tiyak kang magwawagi sa rurok at mapapas sa iyo ang Warsoul family. Pag nakuha ko na ang Warsoul family, at mapasunod ko pa ang 4 na tagapamahala, sa tamang panahon, tiyak kong masusupil ko ang buong lupain. Walang tatalo sa akin sa mundo. Sino kayo at ano ang pakay ninyo? Mukhang pabor sa akin ang tadhana. Dumating kayo sa tamang oras. Ay nako, nasa panganib si Ouyang Lin. General Chen, hindi ko akalain na kayo mismo ang mga ngasiwa sa Huashan Sword Tournament na ito. Sa huli, hindi ko pa rin kayang tumanggi sa anak ko. Kaya pinagbigyan ko na lamang siya para pamunuan ang Huashan Sword Tournament na ito. General Chen, sa katayuan mo, hindi ka naman siguro magpapabor, hindi ba? Huwag kang mag-alala, Rian. Alam ko ang mga patakaran ng paligsahan. Gusto ko ring makita ang taong labis na pinahahalagahan ng anak ko kung talagang karapat-dapat ba siya. Sa ngayon, wala pa sa 30% ang aking pagmana sa martial soul. Sa lakas kong ito, hindi ko talaga kakayaning tapatan si Meng Zigang. Pero kung pipilitin kong sipsipin pa, tiyak na sasabog ang katawan ko. Paparating na ang paligsahan. Nakahanda na ba ang lahat? Nakatakda ba talaga akong hindi maprotektahan ang mga taong nasa paligid ko? Mukhang hindi na yata darating ang batang iyon. Hindi naniniwala pa rin ako sa kanya. General Chen, malapit na ang oras. Hindi ba dapat na natin ihayag ang resulta? Tama, ang enerhiyang nakapaloob sa singsing ni Chonglu ay kayang baguhin ang mismong dugo. Paano ko nalimutan ang bagay na ito? Sa makatuwid, batay sa patakaran
ng paligsahan. Kapag lumagpas ang tanghali, ito'y automatikong ituturing na pagsuko. Sandali lang, Itay. May oras pa bago magtanghali. Binibining Chen, sa dami ng mga lalaki sa mundo, bakit siya pa ang napili mo kung duwag naman siya? Sinong tinatawag mong duwag? Kung hindi siya duwag, bakit hindi siya naglakas loob na humarap? General Chen, maaari mo bang ihayag kung sino ang nagwagi sa Huashan Lunjian na ito? Hindi pa naman tapos ang oras. Nagmamadali ka na agad ihayag ang resulta? Lin Xiao. Gaano ka ba katakot sa akin? Hindi ko inakala na maglalakas loob kang pumunta. Hindi ka ba natatakot mamatay? Meng matanda, hindi pa tiyak kung sino ang mamamatay. Mabangis na bata? Ngayon, ipadarama ko sa iyo na wala ka nang balikan. Paano mangyayari iyon para makabalik ako? Paano naging posible na sa maikling panahon ay nakamit mo ang pamana ng espiritu ng digmaan? Mamatay ka na. Teka, May huling hiling ka pa ba? kahit patayin mo ako, hindi ka ba natatakot na ang 4 mong butler ay sumama sa akin sa kamatayan? Anong ibig mong sabihin? Tama? Nakakulong na sila ngayon sa piitan ng Martial Arts Alliance. Nagpalabas na ako ng balita na kapag may masamang nangyari sa akin, ay papatayin nila sila. Lin Xiao, hindi ka na maglalakas loob, di ba? Ang duwag ay duwag at mananatili. Hindi ka ba natatakot? Takot? Takot na patayin mo sila? Kapag may mangyari sa akin, papatayin nila sila. Hindi ka na magtatangka, Lin Xiao. Ang duwag ay duwag magpakailanman. Hindi ka ba natatakot? Natatakot? Napapatayin mo ako? Nailigtas ko na silang 4. Sino kayo? Anong ginagawa ninyo? Tila pabor sa akin ang tadhana. Dumating sa tamang oras. Naku, nasa peligro si Ouyang Lin. Matanda, nasaan ka? Matanda? Binata, tila may problema ka sa labas. Pakiusap, Lolo, akayin mo ako. Sa mga panahong ito, ang iyong pagunlad, nasaksihan ko lahat. Lubos akong nasiyahan sa iyong pagganap. Mukhang panahon na para ipasa ko sa iyo ang aking natatanging sining. Ang teknik na ito'y bunga ng aking buong buhay, binuo sa pagsasanib ng lahat ng esensya ng martial arts. Tinawag ko itong Dou Zuan Xingyi. Narinig mo na ba ang tungkol sa pagpapalit ng mga bituin? Pagpapalit ng mga bituin? Meng, matandang aso, pinaslang mo ang aking angkan, ibinilanggo mo ang aking kapatid. Ginawa mo ang lahat ng kasamaan, sagad ang iyong sala. Ngayon, ako ang magiging kapalit ng mga inosenteng kaluluwang iyong pinuksa upang ihatid ka sa iyong huling hantungan. Narito ang kontrata sa pagkuha sa pamilyang Lin. Nakakulong na sina Lin Yi at Liu Ruyan at naabisuhan na rin ang mga guwardiya na bigyan sila ng kaunting atensyon. Inay-itay, sa wakas, nabawi ko na ang iniwan ninyo. Nga pala, pinapauwi ka ni Ama para kumain. Umuwi? Ang ipinamalas mo sa huling laban sa Bundok Hua ay kinilala ni Ama. Nais kanyang anyayahang kumain bukas upang humingi ng tawad sa iyo at sabay nating pag-usapan ang ating kasal. Kasal? Hindi ba ito masyadong biglaan? Kasal agad? Dapat ka pang pumuwesto sa likuran. Sino ba sa amin ang hindi nanguna sa'yo? Lin Xiao, talagang masuwerte ka sa mga babae. Pinuno, ipinangako na ako ni Ama sa'yo, kaya kailangan mong maging responsable. Bakit hindi na lang natin siya hayaang pumili? Lin Xiao, pinapayuhan kitang magpasya ng maayos. Kumalma ka.
Huwag kang lumapit. Pasensya na, nahuli ako. Sa'yo na. Ikaw pala ang kinikilalang pinuno ng Warsoul Clan na basta ka nalang pinalayas? Anong gagawin mo ngayon? Isa talaga itong matinding problema. Nagpapasikat lang siya. Hindi ba sa laro tayo unang nagkakilala? Gaano na ba katagal? Mula noon. Hindi ba nagkita tayo dahil sa laban? Pinatumba ko kayong tatlo noon. Ay, ako naman ang nagparaya sa'yo. Hindi ba? Ay naku, ikaw ang pinamasaklap na talo noon. Tama na. Magsisimula na ang championship. Maghanda na kayong lahat. Lahat kayo, panoorin ninyo ako. Ang pangalang Murong Jian Shisan na ito, mulang yayanig muli sa buong mundo.